Sa loob ng mahigit 4 na dekada sa mata ng publiko, naranasan ni Richard Gomez ang halos lahat. Kasikatan, parangal, pag-ibig, pagkatalo, tagumpay at kontrobersya. Marami ang humanga sa kanya. Marami rin ang bumatikos. Anuman ang pananaw ng publiko, nananatili siyang isa sa mga personalidad na madalas pag-usapan sa showbiz, sports at politika. Ito ang kanyang kwento. Ipinanganak si Richard Frank Icasiano Gomez noong Abril 7, 1966. Lumaki siya sa Maynila sa pangangalaga ng kanyang lola matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Bago pumasok sa showbiz, nagtrabaho siya bilang crew sa McDonald's kung saan siya napansin ng yumaong talent manager na si Douglas Quijano. Dahil sa kanyang tangkad at karisma, inalok siyang mag-artista. Bagamat nagatubili noong una, tinanggap niya rin ang alok at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay sa showbiz. Noong dekada 80 ay mabilis siyang sumikat bilang modelo at naging isa sa mga pangunahing mukha ng bench. Hindi nagtagal ay lumawak ang kanyang karera sa telebisyon at pelikula. Isa sa pinakamalaking hakbang sa kanyang karera, ang pagiging bahagi ng sitcom na Palibhasa Lalaki kasama sina Joey Marquez at John Estrada. Dahil sa tagumpay ng programa ay naging household name siya at lalo pang dumami ang kanyang mga tagahanga. Kasabay nito ay naging sunod-sunod ang kanyang mga pelikula. Nakatambal niya ang ilan sa pinakamalalaking aktres sa bansa gaya nina Dawn Zulueta, Sharon Cuneta, Maricel Soriano, Gretchen Barreto, Judy Ann Santos at Regine Velasquez. Pinakasikat sa lahat ang tambalan nila ni Dawn Zulueta. Ang kanilang chemistry sa mga pelikulang gaya ng Hihintayin Kita sa Langit ay naging dahilan upang maging isa sila sa pinakasikat na love teams noong dekada 90. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi lamang sila naging magkatambal sa pelikula, kundi naging magkasintahan din sa totoong buhay. Hindi rin nagtagal ay kinilala si Richard bilang isa sa pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon. Nagkamit siya ng awards mula sa Gawad Urian at FAMAS at noong 2014 ay kinilala rin siya bilang Best Actor sa Fantasporto International Film Festival sa Portugal dahil sa kanyang pagganap sa The Janitor. Habang nasa rurok ng kanyang kasikatan, ay naging usap-usapan din ang kanyang personal na buhay. Naging pampubliko ang ilan sa kanyang mga naging relasyon, kabilang sina Dawn Zulueta, Sharon Cuneta, Patricia Borromeo at Snooki Serna. Sa ilang panayam paglipas ng panahon, ay inamin niyang naging immature siya noong kabataan at may mga naging pagkukulang sa ilan niyang relasyon. Ngunit bukod sa kanyang love life, isa pang kontrobersyang tumatak sa kanyang showbiz career ay ang alitan nila ni Robin Padilla noong 1991. Ayon sa mga ulat noong panahong iyon, nagsimula ang tensyon dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at mga birong umano'y nakarating kay Robin. May mga showbiz report din na nag-uugnay sa issue kay Sharon Cuneta, bagamat walang opisyal na kumpirmasyon na ito ang pangunahing dahilan ng kanilang hidwaan. Umabot ang kanilang alitan sa Star Olympics, isang celebrity sports event. Habang nagaganap ang basketball game ay nauwi sa suntukan ang dalawa sa loob mismo ng court. Dahil sa laki ng naging balita, umabot pa ang issue sa Malacanang. Si dating Pangulong Corazon Aquino mismo ang namagitan upang mapagkasundo ang dalawang aktor. Ipinatawag sina Richard Gomez at Robin Padilla sa Malacanang kung saan nagkausap sila, nagkamayan at tuluyang nagkaayos. Sa paglipas ng panahon ay naging maayos na rin ang kanilang samahan. Noong 1993, ay unang nagkakilala sina Richard Gomez at Lucy Torres habang ginagawa ang isang television commercial. Hindi agad sila naging magkasintahan dahil pareho pa silang may ibang relasyon noon. Makalipas ang ilang taon ay muling nag-cruise ang kanilang landas at nagsimula ang kanilang relasyon. Pagkaraan lamang ng ilang buwan ay nagpropose si Richard at noong April 28, 1998 ay ikinasal sila sa Ormoc City. Hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila at mayroon silang isang anak na si Juliana Gomez. Bukod sa pag-arte, ay naging seryoso rin si Richard sa sports. Mahilig siya sa basketball, volleyball, rowing, shooting at fencing. Sa fencing siya, naging pinakamatagumpay
matapos maging miyembro ng Philippine National Fencing Team at lumahok sa ilang Southeast Asian Games. Noong 2005 ay naging bahagi siya ng team na nagwagi ng gold medal. Bagamat hindi siya naging professional na basketball player, kinilala rin siya bilang isa sa pinakamahusay na celebrity basketball players noong dekada 90. Pagkaraan ng matagumpay na karera sa showbiz, ay pinili niyang pasukin ang politika. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Noong 2007 ay tumakbo siya bilang senador, ngunit hindi pinalad. Noong 2010 ay tumakbo siyang kongresista ng 4th District ng Leyte, ngunit nadiskwalipika dahil sa residency requirement. Dahil dito ay ang kanyang asawa na si Lucy Torres ang pumalit sa kanyang kandidatura at siyang nahalal. Noong 2013 ay tumakbo siyang mayor ng Ormoc City, ngunit natalo. Gayunpaman hindi siya sumuko. Noong 2016 ay nanalo siya bilang mayor ng Ormoc at nagsilbi ng 2 termino. Noong 2022 naman ay nahalal siyang kinatawan ng 4th District ng Leyte sa House of Representatives. Bilang mambabatas ay sinuportahan niya ang iba't ibang programa para sa infrastruktura, edukasyon, disaster resilience at sports development. Aktibo rin siya sa Philippine Olympic Committee at patuloy na nakikilahok sa mga usaping may kinalaman sa mga atletang Pilipino. Ngunit kasabay ng kanyang panunungkulan ay hindi rin nawala ang mga kontrobersya. Noong 2024 ay naging usap-usapan ng kanyang mungkahi tungkol sa EDSA busway na umani ng magkahalong reaksyon mula sa publiko. Noong 2025 naman ay binatikos siya ng ilang media organizations matapos siyang magbahagi sa social media ng impormasyon kaugnay ng mga mamamahayag na humihingi ng kanyang panig sa isang issue. Kalaunan ay humingi siya ng paumanhin sa naging paraan ng kanyang paghawak sa sitwasyon. Sa parehong taon ay naging laman din siya ng balita matapos ang komprontasyon nila ni Philippine Fencing Association President Rene Gacuma sa Southeast Asian Games. Inamin ni Richard Gomez na nagkaroon siya ng hindi kanais-nais na asal, ngunit sinabi niyang ipinagtatanggol lamang niya ang kapakanan ng mga atletang Pilipino. Samantala, kinundena naman ng kabilang panig ang insidente. Naging usap-usapan din ang kanyang palitan ng pahayag kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kaugnay ng usapin sa flood control projects. Bukod dito, nakaranas din siya ng batikos mula sa ilang grupo dahil sa pamamahagi ng mga ayuda at sako ng bigas na may nakalimbag na kanyang larawan. Para sa kanyang mga kritiko, isa itong halimbawa ng tinatawag na political self-promotion, habang para naman sa kanyang mga taga-suporta ay bahagi lamang ito ng kanilang programa sa pamamahagi ng tulong. Sa kabila ng mga issue, nananatili siyang aktibo sa serbisyo publiko. Paminsan-minsan ay bumabalik din siya sa pag-arte, kabilang ang kanyang comeback film na Salvage Land, habang aktibo rin sa social media kung saan ibinabahagi niya ang kanyang pagluluto, pamumuhay sa Ormoc, at oras kasama ang kanyang pamilya. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, naranasan ni Richard Gomez ang iba't ibang yugto ng buhay bilang artista, atleta at politiko. May mga humanga sa kanyang mga nagawa, mayroon ding bumatikos sa kanyang mga naging desisyon at kilos, ngunit hanggang ngayon, isa pa rin siyang personalidad na patuloy na sinusubaybayan at pinag-uusapan ng publiko.